validate, tapos isub agad. Hindi na tayo nag-generate. Ngayon, we will use EasyTax tools. So first of all, ilalagay mo lang yung information mo as taxpayer. Lalagay mo lang dito sa system natin. Alam mo na yan, RDO code, TIN, branch code. Next, contacts. Sino yung withholding agent mo? Ilagay mo dito yung information. Galing sa 2307. Meron yung TIN, may payer's name, may registered address. Sino yung withholding agent? Ilagay mo lang dito sa color yellow. Basta itong mga color yellow na to, dyan tayo magde-data entry. So itong example ko, kunwari, non-individual, ByteDance Corporation. Tapos P005. So non-individual si ByteDance, diba? Tapos last name, first name, middle name, wala na tayo dyan kasi corporation nga. Yung PIN, 123456987. Yan. Tapos branch code 1234. Doon kasi sa AlphaList na data entry, 4 lang yung PIN. Tapos makikita mo ditong color white automated na to. Registered address, pwede mo ding ilagay. Makikita mo naman yan dito. Registered address 123, tapos zip code, let's say 456. Tapos pwede mo ilagay yung email address nung South, telephone number, tapos default ATC. Nasa 2307 na rin to. Let's say WI 820. Yan, 0.5%. Allowed email, active. So, okay na. So, may contacts na tayo. Next, mag-update na tayo sa South transaction. So, sample natin December 31, 2025. Sample yan. Tapos, si ByteDance. Lalabas na siya dito sa choices mo. Tapos, automatic na siya magpi-fill up kasi nga nilagay mo na siya sa contacts kanina. Tapos, lagay natin yung ATC. WI820. Galing sa 2307 to. Tapos, lagay natin magkano yung income payment subject to withholding tax. Yung sa example natin is 480,000. Kaya ang withheld tax is 2,400. Kita nyo? Tapos, kung gusto mo ilagay yung sales invoice issued mo para dito, okay lang. Pero hindi naman necessary. Sa akin lang, kung gusto mong i-link, for example, gusto mong ilagay yung, kunwari, ito yung resibo na yun. Halimbawa, yan yung resibo. Pwede mong i-attach yung link dito for future reference. Yan. O kaya naman, kunyari, yung 2307, pwede mong i-link dyan para magamit mo siya for reference in the future. Tapos, include ba siya sa South? Yes, click natin. Tapos, click natin finalize. Parang review. Yan. So, magtatanong po kung paano makuha tong system natin. Mag-message po kayo dito sa akin sa EasyTax PH. You just need to avail any of my bundle training courses, Bookkeeping Challenge, Annual ITR, or VAT Masterclass. And ibibigay ko na po sa itong tool ng libre. Yun. So, na-encode na natin yung December natin na 2307 dito sa spreadsheet. So, next na natin, di ba, dun sa system ni BIR, nag-generate tayo ng .file. Pagka-generate natin, nag-validate tayo, tapos nag-email submission pa tayo. Dito, pagkatas natin mag-encode, pupunta na tayo dito sa South Controller. Dito na tayo mag-validate. Yan, no? Kita nyo? EasyTax Tool, South, tapos Validate South. Click lang natin yan. So, dito sa EasyTax system natin is pagka-encode mo, validate ka na kagad. Yun. Alam mo? Validation 1701 quarter 4 2025. Wala tayong October transaction, walang November, meron tayong December. Kasi nga 'di ba isa lang naman yung in-encode natin. December lang. So, na-validate na natin yung South. No? Hindi na tayo nag-generate, nag-validate tayo. Kasi yun naman yung logical na gawin. Pagka-encode mo, validate. Yung binagawa kasi kay BIR, pagka-encode mo, generate. Tapos pwedeng mali pa rin yun. Kasi pagka-generate mo, saka mo pa iba-validate. Diba? Parang ang weird nung process. Na nakapag-encode ka, nakapag-generate ka, tapos pwedeng hindi pa pala siya validated. Dito, pwedeng gawin mo, validate ka na kagad pag okay na, kahit hindi mo na i-download yung south.file, kahit hindi mo na i-generate, skip mo na to. Ang gawin na natin, isub na agad natin, isub.file. Kasi na-validate mo na eh, 'di ba? So pagka-validate mo, draft created, check your Gmail. So click OK, punta tayo sa Gmail, tapos punta tayo sa drafts. Kita nyo yung drafts? Pumasok na siya dito. Yan yung kanina natin ginagawa, yung pinag-submit natin. Ngayon, wala nang mano-manong procedure na i-upload mo pa sa email, magpi-fill up ka pa nito, magpi-fill up ka pa ng subject line, maglalagay ka pa ng email. Pwede mo na siyang i-send directly via email kay BIR. Nakapag-i-submit ka. So, yun lang yung process na ginawa mo. Sinet up mo lang yung company name mo, tapos naglagay ka ng withholding agent, tapos nag-enter ka ng South transaction dito, based from your 2307, tapos pumunta ka na sa South control panel. Then, ginawa natin next sa tools, validate, tapos isub agad. Hindi na tayo nag-generate.